Dito po naman kasi ang talagang akma at pinagkakakitaan ay number one, yung Carabao Mango. Ang Carabao Mango ho kasi ay kaya natin i-export. Pati ang Carabao Mango, national fruit po natin yan. So, ang sweetness at saka yung variety ng Carabao Mango in the Philippines, pang-export, good quality. And then, dito sa native naman po natin, nandiyan na po yung Indian Mango, nandiyan yung Pico, ayan, meron na rin konting Apple Mango. Dito po sa lalawigan ng Rizal, akmang-akma po talaga yung Carabao Mango. Pero before Carabao Mango, nandito na po nakatanim yung Pico. Kaya dito po natin matatagpuan yung mga century-old trees na Pico. So, iyan ho kagad. Pero ngayon, nasa 90% na tanim dito sa lalawigan ng Rizal ay puro Carabao Mango. Kasi ang requirement na naman ng puno ng mangga para maganda ang production, kailangan talaga yung hindi siya acidic. Normal lang siya. Pwede naman ho. Kasi dito sa lalawigan ng Rizal, ang area ho dito, ang terrain, slope area, mga bulubundukin. Kaya dito sa amin, maganda ang maganda ang production ng mangga. At least kami naman talaga dito, inapatabaan naman namin pati ang mga puno ng mga. Pag nalaman po namin kulang ang isang nutrient do sa kailangan ng mangga, yun ang ina-adapt namin. Naglalagay rin kami ng organic. Kasi dito sa lalawigan ng Rizal, mostly maraming organic ng mga waste na mga chicken manure. So yun, kinokompose namin. Aside yun, hinahaluan rin namin ng inorganic. So yung lupa na nanoneutralize po namin, gumaganda lalo. Mabilis ma-adapt ng mangga ang lupa dito sa Rizal. Mostly na tinatanim ngayon dito sa lalawigan ng Rizal, puro grafted na. Although ang seedling maganda, kaya lang it's take mga 15 to 20 years para mamunga ng maganda eh. Unlike the grafted, 7 to 10 years, 5 years nga pwede na para mapakinabangan yung puno. Kaya mas maganda grafted. Kami, pag nagtatanim, lalagyan namin ng tinatawag na paupo. It's either inorganic plus organic. Nasa ilalang basal lang ng pinakalalim ng Saka namin pinapatong yung itatanim naming Carabao variety. Pagkatapos, ang proper distancing namin, dapat dito sa Pilipinas kasi, usually 15 by 12. Kuminsan pa nga, 15 by 20. Ako, sa sarili kong farm, may tinatry ako na high density na pagtatanim. 3 years from now, medyo maganda na rin yung aking high density na patanim na mangga. Ang distansya naman nun, 4 by 5 lang. So, mamiminimal mo. Kasi ngayon, ang bawat tao ngayon, palit ng pag-aari ng lupa eh. So, dapat sa isang hektare, maparami mo ng gusto. At kasi, ang kagandahan lang yun sa high density, medyo maliliit lang. Dapat hindi mo siya palalakihin. Kasi pag mababa ang puno ng mangga, mabilis mong alagaan, mabilis mong balutin, mabilis mong sprayin, mamamanage mo ng gusto. Ang mangga naman natuturuan rin. Kung paano mo i-schedule lang pabulaklakin, natuturuan rin yan. Parang bata rin yan, tinuturuan rin. Kaya rin yan sumunod. Ang pag-aalaga ng mangga at pag-aalaga ng pamilya, isa rin. Dapat ganyan. Kung paano mo pinalaki at pinano yung mga anak mo, ganun rin dapat ang pag-aalaga mo sa mangga. Kung pinalaki ng maayos sa mga anak mo, laki mo rin ng ayos yung manggang itinanim mo. Kahit hindi mangga, kahit kasi yung sa sarili kong farm, iba-ibang high value crops ang pinatanim ko eh. Itong farm ni Edgar Feliciano po ay matatagpuan sa Sitio Masalat, Barangay Sampaloc. Ito po ay may kabuuang puno na 700 trees. Nakapasok po ito sa 8 hectares. Maganda po itong lugar na ito, tabing kalsada, malapit po sa windmill. Ang may papayo ko lang sa mga nagmamangga, magandang negosyo ang pagmamangga.
Kaya lang talaga dapat matatag rin ang iyong kalooban. Kasi ang kalaban lang po natin dito ay panahon. Ang eksekto ho naman ay napag-aaralan po natin kung paano natin mapupuksa yan. Kaya kailangan po natin, ang number 1 po palagi sa ating pag-i-spray mangga, may panalangin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kahit anong galing mo dyan, kung wala kang panalangin, kung hindi ibibigay ng Panginoon, hindi yan. Swertihan, panalangin dito sa pagmamangga. Ang pagmamangga ay magandang pagkakitaan, maganda rin pagkalugihan.